kaparokya, ang pag-uusapan po natin ngayong araw po ay yung patungkol po sa nakalaban ng butihing Mayor Vico Soto na mag-asawang Diskaya na kung saan mga kaparokya ay hindi na daw di umano ito may pagtulungan sa investigation body na binuo po ng Pangulong Bongbong Marcos. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay makikiusap po ako sa inyo mga kaparokya na pakisubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share nyo na rin po na sa gayon ay mas dumami pa po ang makapanood ng ina-upload po natin video or ng content po natin. Maraming salamat po sa inyong mga kaparokya at sobrang na-appreciate ko po kayo. So mga kaparokya, bago natin umpisahan ay magpapakilala po muna ako sa inyo. Ako nga po pala si Mervin, the man behind Kaparokya TV. Kamusta kayo mga kaparokya? Naway nasa mabuting kalagayan kayo habang pinapanood nyo po ang video na ito. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa nabalita po natin or sa nakala po nating balita ay hindi na daw po may pagtulungan ang mag-asawang nakatunggali ng butihing Mayor Vico Soto na kung saan mga kaparokya ay grabe ang paninira at talagang black propaganda ang inilabas nito against Mayor Vico Soto nitong nagdaang eleksyon. Mga kaparokya, sa mga hindi po nakakaalam, ang mag-asawang Diskaya na nasasangkot po ngayon sa flood control project Anomalous ay nakatunggali po ng butihing Mayor Vico Soto. Partikular nga po ang asawa ni Curly Diskaya na si Miss Sara Diskaya. At matatandaan natin mga kaparokya na grabe ang paninira at talagang black propaganda ang inilabas nito sa butihing Mayor Vico Soto na kung saan si Mayor Vico Soto mga kaparokya ang isa sa dahilan kung bakit naungkat po ang katiwalian ng mag-asawang ito. So yun nga po mga kaparokya, ayon sa mag-asawa ay hindi na po sila makikipagtulungan sa independent or sa investigation body na binuo po ng Pangulong Bongbong Marcos dahil ayon po sa kanilang mga kaparokya ay hindi naman daw po sila maproproteksyonan or mapapasailalim sa WPP or Witness Protection Program. So panoorin po natin to mga kaparokya. Hindi na makikipagtulungan ang mag-asawang Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa anomalya sa mga flood control projects. Ang dahilan, wala na raw kasi silang pag-asa maging state witness. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal Arles de los Santos. Sa ikatlong pagkakataon, umarap sina Sara at Curly Diskaya sa Independent Commission for Infrastructure kaugnay na investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Tumagal ng 1 oras ang pagdinig, pero ang sabi lang daw ng kampo ng mga Diskaya, hindi na sila makikipagtulungan sa investigasyon. Binanggit daw kasi ni ICI Commissioner Rogelio Singson na wala pa siyang nakikitang resource person na posibleng maging state witness. Sabi raw ng kampo ng mga Diskaya, kaya nga sila nakikipagtulungan sa ICI sa pag-asang magiging state witness ang mag-asawa. That there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take. He sees no witness qualified that as his own and not by the commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the commission and cooperate. Sa kabila ng pag-atras ng mga Diskaya, hindi naman daw ito makaaapekto sa investigasyon ng ICI. Tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo will be sufficient enough for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Sabi naman ni Assistant Ombudsman Miko Clavano, misguided ang mga Diskaya. Iisa lamang daw ang option nila. At yan ay makipagtulungan sa gobyerno. Hindi naman nakaharap si dating DPWH Undersecretary. So yun nga po mga parokya, ayon sa mag-asawa or sa abogado po ng mag-asawang Diskaya ay wala na daw po silang pag-asa mapasailalim po bilang state witness. Dahilan kung bakit hindi na po sila makikipag-participate or makikipagtulungan sa binuong investigation body ng Pangulong Bongbong Marcos na ICI or Independent Commission for Infrastructure. Ito po mga kaparokya ang binuong investigation body ng Pangulong Bongbong Marcos para siyasatin po maanumalyang flood control na kinasasangkutan niya po ng ilang mga DPWH
district engineer, ng mga matataas na politiko tulad po ng mga senador, mga congressman, and of course yung mag-asawang Diskaya na nakatunggali po ng butihing Mayor Vico Soto nitong nagdaang eleksyon. At tulad po ng sinabi natin mga kaparokya, ito pong mag-asawa na to ay grabe ang paninira na ginawa po sa butihing Mayor Vico Soto na wala naman po silang basihan sa mga paninirang ginawa nila kay Mayor Vico Soto. So anong magiging epekto nito kapag hindi po sila naipagtulungan sa ICI? Para sa akin mga kaparokya ay wala pong magiging epekto ito. Kumbaga mga kaparokya ay parang sumusuko na ang mag-asawang ito dahil nawalan po sila ng pag-asa na mapasailalim po bilang state witness or sa witness protection program ng pamahalaan. So yun nga po mga kaparokya, kahit ako from the very beginning ay tingin ko hindi naman po sila talaga mapapasailalim bilang state witness. Ayon nga po mga kaparokya kay Attorney Boying Rimulya ay hindi naman po nagsasabi ito ng totoo. Kumbaga mga parokya, hindi po sila tell all. At yun po ang isa sa dahilan kung bakit sa palagay ng abogado ay hindi po sila pwedeng mapasailalim bilang state witness. Pero ako mga parokya, kung sasabihin nila ang buong katotohanan at kung ibibigay po nila yung mga kayamanang na kuha nila sa ating sa kaban po ng bayan, sa mga taxpayers, ay pwede naman po sana silang mapasailalim bilang state witness ng pamahalaan. Pero as long as hindi po sila nagsasabi ng katotohanan, ay sa palagay ko, wala po silang karapatan mapasailalim po sa WPP or bilang isang state witness. So yun nga po mga kaparokya, for my end, ay wala naman pong epekto kung hindi naman po sila makikipagtulungan sa pamahalaan sapagkat sila naman po ang magdadala niyan, sila naman po ang magdudusa kapag hindi po sila nakipagtulungan sa pamahalaan. Dahil in the end, mga kaparokya ay malalaman at malalaman din po kung sino po ang may sala. At sana po mga kaparokya ay i-focus or pabilisin ng Pangulong Bongbong Marcos ang investigasyon po patungkol nga po sa flood control anomalous na kinasasangkutan niya po ng mag-asawang ito. Dahil sayang mga kaparokya ang pinaglaban ng butihing Mayor Vico Soto. Dahil alam naman po natin mga kaparokya na isa po ito sa nagsabi or nagbunyag ng mga katiwalian ng mag-asawang Diskaya. Partikular nga po sa lungsod po ng Pasig, yung mga pinagagawa ng mag-asawang Diskaya mga kaparokya tulad niya po na hindi pagbabayad ng tamang tax, yung pagpapagawa ng building ng walang permit, isa sa dahilan kung bakit nabunyag po ang ginawang katiwalian ng mag-asawang Diskaya. At para sa akin mga kaparokya, isa po ako sa against na mapasailalim ang mag-asawang ito bilang state witness sapagkat alam naman po natin mga kaparokya ang pinagagawa ng mag-asawang ito. Grabe ang kasinungalingang ginawa at grabe ang pagnanakaw na ginawa ng mag-asawang ito sa kaban po ng ating bayan. At yun sasabihin nilang mga kaparokya na hindi na po sila may pag-participate or may pagtulungan sa pamahalaan ay parang nagmamalaki pa po sila mga kaparokya. Ano naman kung hindi sila makipagtulungan, hindi naman po titigil ang investigasyon patungkol nga po sa flood control anomalous. Tingin ko mga kaparokya, meron nasa likod ng desisyong yan ng mag-asawang Diskaya. Tulad nga po ng sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya ay meron daw pong pinagtatakpan ang mag-asawang ito. Tulad nga po ni Senator Bongo na isa sa may-ari nga po ng construction company na CLTG stands for his name mga kaparokya. So yun nga po mga kaparokya at isa lang naman po ang nagpo-push dyan mga kaparokya na maging state witness ang mag-asawa. Yan po ay walang iba kundi ang senador na si Rodante Marcoleta na ayon nga po sa post ng matandang Tulfo mga kaparokya, ayaw nang dumalo ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa hearing ng Independent Commission on Infrastructure or ICI. Anila sa korte na lang daw sila magpaliwanag.
Alam natin kung sino yung nag-udyok sa kanila. Sayang naman kasi ang binigay nila na 120 million doon sa taong nagtatanggol sa kanila. So parang pinatutungkulan nito mga kaparokya ang senador na si Rodante Marcoleta, na kung saan ay talagang pinupush nito mga kaparokya na mapasailalim ang mag-asawang Diskaya bilang state witness or sa witness protection program ng pamahalaan, na talagang nakikipag-away pa ito sa mga senador tulad nga po ni Senador Panfilo Lacson. Talagang umi-eksena ito nung time ng hearing ng Blue Ribbon Committee. So yun nga po mga parokya, sa palagay ko, ito nga po ang isa sa dahilan kung bakit umatras po ang mag-asawang Diskaya na makipagtulungan sa pamahalaan. Sapagkat mga kaparokya, kung totoo ito, ay sayang nga naman ang binayad nito sa mambabatas. Anyway mga kaparokya, tingin ko meron din isa sa dahilan kung bakit talagang hindi na po naipagtulungan ang mag-asawang ito, dahil baka maungkat po yung iba pa po nilang anomalyang ginawa. Dahil tingin ko mga parokya, hindi lang naman po ito sa flood control. Meron pa pong ibang kinasasangkutan ang mag-asawang ito na pwede pong ikaungkat once na magsalita ito or makipagtulungan ito sa ICI. So sabi dito ni Montulfo mga parokya, ay sa korte na lang po ito magsasalita. Well mga kaparokya, it's up to them mga kaparokya, dahil ang mag-asawa naman po mga kaparokya ang maghihirap bandang huli. Lalo na po mga parokya ang kanilang may iwang mga anak. So yun nga po mga kaparokya, para sa akin ay hindi po maaapektuhan ang investigasyon na ibinupo ng butihin ng Pangulong Bongbong Marcos. Kumbaga hindi naman po sila kawalan kung hindi po sila makikipagtulungan sa ICI. At least sa ngayon mga kaparokya ay unti-unti na po natin nalalaman na totoo po ang mga sinabi ng butihing Mayor Vico Sotto, at totoo po ang pinaglalaban ng butihing Mayor Vico Sotto against sa korupsyon na kinasasangkutan nga po mga kaparokya ng mag-asawang Diskaya. So dito pa lang mga parokya ay panalo na po ang butihing Mayor Vico Sotto, at tingin ko mas magiging panalo po once na makulong na po ang mag-asawang ito, dahil patunay ito na may bunga or nagbunga po ang pagsisikap ng butihing Mayor Vico Sotto na labanan ang katiwalian sa kanyang lungsod na nasasakupan. So kayo mga parokya, anong masasabi nyo patungkol nga po dito? So hanggang dito na lang po tayo mga kaparokya. Mag-iingat po tayo palagi. Thank you and God bless.